Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umagang ito, mga minamahal kong mga kapatid, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong Remembering the Reformation, Sola Escritura. Ang atin pong pag-aaral nakasentro ngayon sa paggunita natin ng Reformation Month para po sa iba at sa kapakanan ng ating mga kapatid na maaaring nalimutan na o hindi na naaalala kung ano ang ating pinagmulan. Ang atin pong pananampalataya ay nagsimula noong ang isang Roman Catholic monk na si Martin Luther ay nagpahayag ng kanyang 95 Thesis bilang pagkontra at paglaban sa namamayaning mga sablay na katuruan ng Roman Catholic Church. At ito pong 95 Thesis na ito ay ipinost niya sa simbahan noong October 31, araw po ng Halloween. So mamaya po ay ating lubusang mauunawaan ang kahalagahan ng mga bagay na ito. But I would like to start our study for today doon sa idea na yung mga sikat na negosyante, yung mga malalaking company, they know how to capitalize on catchphrases o slogans. Kapag malaking company, lagi silang may slogan. At itong mga slogan na ito ginagamit to identify what it is they do. Malalaman mo kung ano ang kanilang ginagawa sa pamamagitan ng mga slogan na ito. And these short statements are designed to grab the attention of the people. They are easy to understand and they are easy to be memorable. They are memorable. Kapag narinig mo yon, alam mo na yun. And the goal behind these mottos or slogan ay para ma-attract yung mga tao doon sa produkto na kanilang ginagawa o sa service na kanilang ginagawa o produktong kanilang ibinebenta. So the goal behind mottos, according to one website, is to leave a key brand message in consumers' mind so that if they remember nothing else, they will remember the slogan. Narito po ang ilang slogan na palagay ko ay kabisado naman ninyo. Yan. Nike. Ang slogan niyan ay Just Do It. Yan, sikat yan. Hindi po ba? M&M's. Melts in your mouth, not in your hand. Yan. Jollibee. Bida ang saya. McDonald's. I'm loving it. Ayan. So, yan po yung mga logo at slogan. At ginagawa po yan ng malalaking kumpanya para madali silang matandaan. Pinag-aaralan po natin ngayon ay paggunita sa Reformation Day. Ba't ko nabanggit yung mga slogan na yan? Mamaya po ay lubusan nating maiintindihan. Ang Reformation Day, para po sa ating lahat, traditionally ay sineselebrate ng October 31. Ngayon po ay October, ano na ba ngayon? So, hindi ko na po alam ang date. So, ngayon po ay buwan ng Oktubre at lahat ng mga simbahang protestante. If you are not a Catholic, part of the Catholic Church, then you would probably belong to the Protestant Church. Ayaw na lang gamitin ng mga tao ngayon yung salitang protestante, pero aminin nyo man o hindi, itakwil man ninyo, alisin man ninyo yung katotohanan yan, hindi maidideny na marami o most of our churches nowadays ay galing sa pagiging protestante. At ito po mga kapatid ay nangyari noong Halloween at noong 16th century. Ano po? Reformation Day is a Protestant holiday that commemorates the Reformation movement started by Martin Luther. Yan ang totoo. Tanggalin nyo man sa history nyo yan. Hindi maididinay yan na yung mga prevailing Protestant religion nowadays ay galing dyan. Ano po?
noong Halloween ng 1517, yung German monk na ang pangalan ay Martin Luther, ipinako niya yung 95 thesis na ito sa pintuan ng Wittenberg Church. Ano yung 95 thesis? Yung pong 95 thesis expresses concerns over the corruption found in the Roman Catholic Church. Ano po? One of his primary concerns, kung bakit niya ginawa yon at sinulat yung mga thesis na yon, yung mga reklamo na yon, ay yung pagbebenta ng simbahan ng indulhensya o indulgences. Binebenta ito sa mga tao para ang mga tao ay palayain sa kanilang mga kasalanan. Sa halip na gumawa ng penitensya, ay babayaran mo na lang yung kasalanan mo. Absuelto ka na. Ano po? Alam naman natin pag nangungumpisal, pagkatapos mo mangumpisal, sasabihin ng pare kung ano gagawin mo hindi ba? Pe-pray ka ng 10 Ama Namin, magpe-pray ka ng 5 Aba Ginoong Maria bilang pagbabayad doon sa ikinumpisal mong kasalanan. Ang nagpapatawad ng kasalanan ay ang pare, ang Pope, ang final authority pagdating sa church. Kaya yung mga tao noon, pag mayaman ka at may kasalanan kang nagawa at gagawin pa in the future, pwede mo nang i-advance yung bayad mo ng indulgence. At ito po mga kapatid ang tinutulan ni Martin Luther. Yan, one of his primary concern. Bakit ganon? Na ang mga tao ay inuutusan na magbayad sa kasalanan nila at ang kabayaran ay salapi. Ayan. So ito pong Reformation ang naging ugat ng pagkakasilang ng Protestantism. Dalawang kataga ang ating pag-uusapan muna, yung word na Protestant. Ano ba yung Protestant? Originally, it was used to describe those who protested the Catholic Church teachings, beginning with Martin Luther. Kaya, ikaw kapatid, ugatin mo kung saan galing yung simbahan mo. Kung iyan man ay bunga ng paghahati, kung iyan man ay bunga ng pagrebelde ng pastor mo, nagtayo ng sarili niyang simbahan dahil nabuisit siya doon sa dati niyang simbahan, kung uugatin mo ba yan, pabalik, makikita mo na babagsak ka dyan sa panahong yan. Pag hindi ka part ng Roman Catholic Church, mauugat mo na you came from the Protestant era, doon sa time ng 16th century. Another word na pag-uusapan natin ay yung Reformation. Ano naman ang mga reformers? Bakit ang tawag sa ating pananampalataya ay Reformed Theology? Bakit ang tawag natin sa ating mga sarili ay mga reformers? Kasi ito yung ating tinitindigan. Inayawan natin ang turo ng Roman Catholic Church, kaya ang tinataglay nating katuruan ngayon ay yung turo ng mga reformers. It refers to a spiritual rebirth and a return to the gospel in the 16th century. Kasi po, noon yung 16th century, eto na yung pinakamasalimuot na kasaysayan ng Romano Katoliko, kung saan ang mga obispo, ang papa, at ang mga lider ng simbahan ay sobrang mapagsamantala sa kanilang mga pinangungunahan. At wala naman pong ibang simbahan during that time, maliban sa Orthodox at saka nga yung Roman Catholic Church. At ang ginagawa po nila sa mga tao, pinagsasamantalahan nila at ang tinig ng Papa, ang tinig ng Diyos. Wala pong ibang otoridad kundi ang simbahan. Kapag idiniklara ng simbahan na heretic ka, susunugin ka, isasaksa ka sa stake, at ikaw ay aakusahan bilang isang heretics. So, sa ganitong matinding sigalot at suliranin, nanindigan ang ilang mga lalaki. Alam niyo po, the Reformers o the Protestant Reformation was a widespread theological revolt na nangyari po sa Europe against the abuses and totalitarian control of the Roman Catholic Church. Yung mga reformer katulad ni Martin Luther sa Germany,
si Ulrich Zwingli sa Switzerland at si John Calvin sa France, nagprotesta sila sa mga unbiblical practices of the Roman Catholic Church and promoted a return to sound biblical doctrine. Ang unang-unang ipinaglaban po mga kapatid ng mga reformers na yan ay ang ibalik ang simbahan saan? Sa sound biblical doctrine. Ang simbahan noong 16th century ay sinarhan ng Biblia upang ang mga tao ay huwag makaalam ng katotohanan at ang tanging otoridad sa panahong yon ay walang iba kundi ang simbahan. Kung ano ideklara ng simbahan, kung ano sabihin ng simbahan, ito ang ipapatupad ng simbahan. Kaya, the Reformers, the bannering slogan of the Reformers is to go back to the sound biblical doctrine. At dito po nabuo yung 5 slogans. 5 slogans were developed shortly after the Reformation, and to summarize the key doctrinal distinctives of the Reformers, meron pong 5 bagay. 5 sola na tinatawag. Sola Scriptura or Scripture alone, dahil ang sabi ng mga Reformers, ibalik natin ang otoridad ng Scripture. Let us go back to the Scripture. Pangalawa, Sola Gratia. Pagdating sa kaligtasan, hindi ang simbahan ang nagliligtas kung hindi ang biyaya ng Diyos. Ang tao walang kakayahang iligtas ang kanyang sarili, grasya lang ito ng Diyos. Sola Fide, ang tao ay maliligtas hindi sa pamamagitan ng pagbabayad ng indulhensya, hindi sa paggawa ng mabuti, kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lang. Pang-apat, Solus Christus, walang ibang daan sa kaligtasan maliban sa ginawang pagpapakasakit at pagbubuhos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At panlima, walang bibigyan ng glory, hindi ang Papa, hindi ang mga pare, hindi ang mga tao, kundi ang Diyos lamang. Nariyan po yung Latin word, sola scriptura refers to Scripture alone, sola gratia by grace alone, sola fide through faith alone, solus Christus because of Christ alone, and soli Deo Gloria for the glory of God alone. So, the key word in these 5 solas ay yung word na alone or only. That is the key word. At the idea is that it is solely, not and or in addition to. It is alone, solely. Amen? Sa word ni R.C. Sproul, ang sabi niya, it is no exaggeration to say that the eye of the Reformation tornado was this one little word. And that one little word is the word alone. Sola. So, ito pong mga statements na ito, mga kapatid, ay essential. Napakahalaga. Ito po yung foundational truth ng mga reformers. Kaya yung reform statements of faith ay nakasalig sa 5 statements na yan. Sola Scriptura, ano po? Sola Fide, sola Gratia, solus Christus, soli Deo Gloria. All 5s are closely tied together and build on one another. Deviation from one statement can lead to denial of the others. Hindi pwedeng tanggapin mo yung 2, hindi mo tatanggapin yung 3. Hindi pwedeng tanggapin mo yung 4, hindi mo tatanggapin yung 1. Hindi pwedeng tanggapin mo yung 1, yung 4 hindi. Kailangan tanggapin itong lahat. Sapagkat deviation from one statement can lead to denial of the others. And this slogan serves as a correction from error and confessions of faith.
Naging, slogan yan ng mga reformers. Pagdating sa otoridad, ang authority, scripture lang. Kung ano sinabi ng scripture, dapat itong mangyari. And any deviation from those solas, kinukonsider na po ng simbahan sa panahon natin na ngayon na ito ay malaking kamalian. Now, why we need to remember the study of the Reformation? Bakit natin kailangang pag-aralan? Una, this statement provide a great summary of what it is that we believe. Ito po yung summary ng lahat ng ating pinaniniwalaan . No? Nagpo-provide ito ng summary because there is such an insufficiency of doctrinal teaching in churches today. I want to make sure that we are both educated and equipped in this core truth of Christianity. Nakakalungkot pero ito ang totoo. Marami po mamamatay na sa pananampalataya, hindi naiintindihan ito . Marami po nasa loob ng simbahan for so many years, hindi naman natatalakay ng pastor. Lilipas ang mga taon, darating lagi ang Oktubre, wala namang sineselebrate pag October, kundi Appreciation Sunday ng mga pastor. Pinalitan na nga po. Kaya nga po yung October Pastor's Appreciation Month. Ang sentro ng usapan, pagpaparangal kay pastor. Samantalang kung titingnan po natin, yung buwan ng Oktubre was dedicated by the Protestant to celebrate the Reformation Month. At isa ron sa solas is to give all the glory to God alone. Pero nakakalungkot, pagdating po ng Oktubre, sabagay, Oktubre lang naman ginagawa yon. Pagdating naman ng ibang buwan, hindi naman pinaparangalan si pastor talaga . Pero malungkot, ang sentro ng pagbibigay honor sa buwan ng Oktubre walang iba kundi si pastor. Parang maliit na Santo Niño si pastor. Hinahandugan at inaalayan ng kung ano-anong papuri at pagpaparangal. Nalilimutan natin, isa sa slogan ng Reformation ay Soli Deo Gloria, na ang glory ay para sa Diyos lang. Kung meron man kayong pastor na mahusay, kung meron man kayong pastor na magaling, kung meron man kayong pastor na mapagpakumbaba, kung meron man kayong pastor na nagagawa kayong akayin sa matuwid na pamumuhay at sa landas ng pananampalataya, Soli Deo Gloria pa rin. Amen? Ngayon po kasi mga kapatid, there is such an insufficiency of doctrinal teaching among churches. Ngayon po ang simbahan ginagawa na lang pong lugar ng aliwan, ginagawang lugar ng encouragement, ginagawang lugar kung saan dapat maaliw ang mga tupa. Encourage. Yan na lang po narinig natin lagi. Encourage natin ang one another. Pero alam niyo po mga kapatid, marami pong mga mananampalataya kung titibay at lalago sa kanilang mga doktrina, sa kanilang pananampalataya, ay hindi mo na madalas i-encourage. Bakit? Sila na po ang mang-e-encourage sa iba. Pero in the lack and in the insufficiency of most churches to teach doctrinal teaching, ang simbahan na pupuno ng mga taong linggo-linggo kailangan mong i-encourage. Kailangan mong i-uplift. Nagpapalaki ka ng mga sanggol na hindi magawang makakain ng karne dahil magpahanggang ngayon ang kaya pa lamang ay gatas. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya, ang sabi ni John Hannah, yung historia na si John Hannah, sabi niya, the Reformation was a call for authentic Christianity, an attempt to escape the medieval corruption of the faith through renewal and reform. Its teaching, which swirled around a fivefold repetition of the word sola, was a radical message for that day and should be for ours, because it called
for a commitment to an entirely God-centered view of faith and life. Napakaganda ng sinabi ni John Hannah. Ito raw pong 5 solas ay ito po'y panawagan for a commitment to an entirely God-centered view of faith and life. Yan. So kaya, subukan nating pag-aralan. Hindi ko naman po matatapos ito sa isang upuan, itong 5 solas na ito. Marami yan eh. Kaya sa umaga pong ito, isa lang muna ang ating tatalakayin. Bukas, maaaring isa uli. Isa bawat araw. At in remembrance to the Reformation, foundational sa atin pong pananampalataya is the first sola. The first sola is foundational because the other 4 flow from it. What is the first sola? The first is the sola scriptura, or in Scripture alone. Ano sinasabi ng Bible tungkol sa kanyang sarili? Ano sinasabi ng Bible tungkol sa Bible? 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi ng Biblia, all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Let us notice the very first word, all. Sinimulan po ang kataga ng verse 16 o ang talata ng verse 16 sa katagang all. Ibig sabihin niyan, every single word of the Scripture, every letter, every jot and tittle ng banal na kasulatan from the first verse in Genesis chapter 1 verse 1 hanggang sa huling verse ng Revelation is breathed out by God. And that's where we get the word inspiration. Dahil hinga to ng Diyos, hininga ito ng Diyos, inspired ito. Because Scripture is inspired, it is also inerrant, infallible, authoritative, complete, sufficient, and magnificently potent. Yan po ang ating paniniwala sa banal na kasulatan. Wala itong kamalian, infallible ito, authoritative ito, completely enough or sufficient, and magnificently potent. Ano ibig sabihin? Ang salita ng Diyos hindi babalik ng walang kabuluhan. Once na binasa, imposibleng hindi ito magbibigay ng kapangyarihan. That is where we get the word inspiration. No? Sa Deuteronomy 32:47, ano pong sabi diyan? Moses told the people that they were to obey God's word and teach it to their children. For it is no empty word for you, but your very life. Sabi po ni Moses, ituro ang salita ng Diyos sa mga bata. Sapagkat ito'y hindi walang kabuluhang salita, ito ay buhay. Ano po? At ang sabi, in the book of Matthew, si Jesus po kinote yung Deuteronomy sa verse 4, chapter 4 ng Matthew. Po, ang sabi po dyan, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. The word profitable na binanggit po doon sa 1 Timothy, ano po ang sabi? Sa 2 Timothy 3:16 rather, yung word na profitable, ang ibig pong sabihin noon ay beneficial. The Bible is beneficial. The Word of God is profitable, beneficial. Saan? Notice the 4 ways the Bible is beneficial sa buhay natin. Beneficial ito for teaching. It provides content so we know what is right. How will you know the truth from error if you will not open the Scripture? Kaya nga sabi, yung Bible ay profitable for teaching. It is also profitable for reproof. Ano ba ibig sabihin ng reproof? It brings conviction so we know what is not right. Nalalaman natin yung teaching, nalalaman natin ang totoo, nalalaman din natin yung reproof. Alam din natin kung ano yung hindi totoo.
And we are then corrected so we know how to get right. And training. It changes our character so we can stay right. Kaya yan ang gawain ng Biblia eh. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Beneficial ito kasi nakapagtuturo ito kung ano ang totoo at nagbibigay ng conviction para malaman natin kung ano ang hindi totoo, ikino-correct tayo nito at tinuturuan tayo para magbago ng ating mga pagkakamali. Sa verse 17 ng chapter 3 ng 2 Timothy, ang sabi po, it tells us that when we allow the word to do its work, we are then equipped and outfitted for effective ministry. Sabi po roon, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Ano po ibig sabihin yan? There's nothing more needed. The word complete means capable, and equipped has the idea of being fully furnished. Kapag sinabing fully furnished yung bahay, wala ka nang bibilin. May appliances, may furniture, meron ng lahat kasi nga fully furnished. So yung Word of God, fully furnished. Ibig sabihin, wala ka ng ibang kailangan pa. Kaya sola scriptura. When it comes to the authority, sola scriptura. So do you see the link between learning in verse 16 and living in verse 17? Sa verse 16 ng 2 Timothy 3, ang sabi, yung Bible makapagtuturo para makapamuhay ka ng matuwid. Verse 17. And what a great reminder that we are to get the Bible into our heads, and then into our hearts, and then we live it out through our hands. So, ibig po sabihin ng sola scriptura, we declare that the scripture is our highest and our final authority, hindi ang tradisyon, hindi ang politically correct idea or culture or feelings or our political party or the church or the Pope or the Supreme Court. Kaya yung mga alagad nung may ipinagagawa sa kanila na labag sa sinasabi ng Biblia, ang sabi ng mga alagad, we would rather obey God than men. So this become known as the material principle because it's at the core of biblical Christianity. The Bible and only the Bible is the basis of our faith. At nung 1600, ang Bible ay sarado. Ang Bible ay hindi binabasa. Ang Bible ay itinago sa mga tao upang wag malaman ng mga mananampalataya kung ano ang totoo at wag malaman kung ano ang sinasabi ng Diyos. Kaya ang naging tinig ng pananampalataya ng tinig ng Papa, tinig ng mga pare, tinig ng mga mapagsamantala. Kaya noong 1521, Martin Luther was summoned to appear before the Roman Emperor to defend what he had taught and written. Ito yung Diet of Worms, kung saan pinatawag si Luther at pinipilit siyang i-recant yung kanyang mga isinulat. Ano po ang sabi ni Luther? Here's what he said. Sabi ni Luther, the works are mine, but unless I am convicted by Scripture and plain reason, I do not accept the authority of popes and councils, for they have contradicted each other. My conscience is captive to the Word of God. I cannot and I will not recant anything. For to go against conscience is neither right nor safe. God, help me. Amen. Now, ang tanong, where did Luther and the other reformers get such boldness and certainty? Saan kumuha ng tapang?
Saan kumuha ng lakas ng loob? Saan kumuha ng paninindigan si Luther at ang mga reformers? They believed in the sola scriptura. Ano sabi ng Psalms 19:7-8? The law of the Lord is perfect, reviving the souls. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Kaya pag ang isang tao, mga kapatid, ay nagbabad sa scripture, nalantad sa katotohanan, mamumuhi sa kadiliman. Amen? At yan po ang pagmumula ng kanyang tapang. Yan ang pagmumula ng kanyang paninindigan. Yan ang pagmumulan ng kanyang tamang paglilingkod. Amen? Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. That is how powerful the Word of God is. So the conviction that all Scripture is breathed out by God led men like John Wycliffe to translate the Bible into the mother tongue of the people. Kaya, yung dati Latin Vulgate, i-translate po ni Wycliffe yan sa masa upang maintindihan ng masa kung ano ang sinasabi ng Biblia. At that time, only Latin translations were available. Yung Latin Vulgate, which most couldn't read. And the only copies were kept in churches where only clergy could teach its text. Hindi ba kayo nagtaka, mga kapatid, na maging sa Pilipinas, dumating yung panahon na ang misa ng mga pare Latin? Bakit? Para hindi maintindihan. Sino mo namang Pilipino ang marunong ng Latin? For the sake of logic. Ano silbi nung pinaggagawa ng mga pare na naglalatin, nagmimisa ng Latin, nagbabasa ng Latin? Anong purpose? Para ba maintindihan ng tao? Hindi. Para hindi maintindihan. Para mabola. Na yung mga bagay na hindi naiintindihan, yung mga bagay na Latin is something mystic. There is a sense of mysticism. At ang mga tao naman, mas gusto ang niloloko eh. Mas gusto yung hindi naiintindihan. Hindi ba kayo nagtataka lahat ng mga anting-anting, lahat ng mga incantation, lahat ng mga bulong ng mga espiritista Latin? Meron pong nagturo sa akin para daw patakbuhin yung mga putakte. Yung putakte. Ano ba tawag doon sa English? Putakte. Yun na nga. Para hindi ka makagat ng putakte, ng wasp. No? May orasyon daw yan. Tinuro sa akin ng pastor. Kabisado ko pa nga. Pastor pa yung nagturo sa akin. No? Bata pa ho ako nun eh. Sabi niya, pag hinabol ka ng putakte, sabi mo, Orakta, Purakta, Obispum Sicatorum. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin nun. Magpahanggang ngayon. Hindi ko na ni-research kung ano ibig sabihin nun. Orakta, Purakta, Obispum Sicatorum. Tatakbo daw yung putakte. Kahit po ano sabihin mo. Na po, yung putakte, kapag na-invade mo yun, mangangagat at mangangagat yun. Yung mga salitang Latin. At pinaniniwalaan ng mga tao yung hindi nila naiintindihan. Kaya eto, noong ibinalik na, o ginawa na pong Tagalog ang misa, ano nangyari sa mga Roman Catholic people? Naglayasan sa simbahan. Marami po nag-alisan. Kaya ngayon, laganap ngayon? Napakadaming CCF, GCF, puro F. Saan galing yan? Naglayasan sa Roman Catholic Church. Bakit? Nung naiintindihan na nila yung mga sermon, dahil Tagalog na, wala pala namang katorya-torya tong mga pinagsasasabing mga Latin na ito. Politically inclined ang mga sermon ng mga pare.
Wala namang nakikitang mensahe ng ebanghelyo, kundi puro pagbanat sa politika, pagbanat sa presidente, pagbanat sa ganito at kung ano-ano pa. Kaya itong mga tao, yung nag-iisip, yung hindi nag-iisip, walang problema. Pero yung nag-iisip, nakikita nila. Wala naman palang kabuluhan ito eh. Kaya alam niyo po mga kapatid, there was a move, or there is a move, again, na ibalik uli ng Roman Catholic ang misa sa Latin. Narinig niyo po ba yan? Nag-iisip sila ngayon na ibalik uli. Bakit? Para hindi maintindihan. At mentras hindi naiintindihan, ang mga tao naman na punta sa simbahan, wala namang pakialam sa kung anong naririnig. The Roman Catholic people just go to the church, sign the cross, kneel down for a while, and then go out. At ang tawag nila doon, nakasimba na. Importante lang, nandun sila, dumalaw, umuwi. Now, yung mga faithful Roman Catholic, sila naman yung mga medyo nagsasaliksik, medyo nag-aaral, nagiging defender ng kanilang faith, pero kahit anong gawin nila, hindi nila maipagtatanggol kasi yung mga ginagawa nila lihis sa sinasabi ng Scripture. Amen? Kaya lumaganap ang Reformation because of this man, John Wycliffe. Sumunod po, later, si William Tyndale, who translated the text of the Bible in English. So, when a priest criticized Tyndale, he replied, "If God spare my life, ere many years, I will cause a boy that driveth the plough shall know more of the Scripture than thou doest." Sabi ni Tyndale, kung bibigyan pa ako ng Diyos ng buhay at i-extend pa niya ang buhay ko, pipilitin ko, gagawin ko na ang bata, ang isang batang lalaki na walang ginagawa kundi magbungkal, yung magbubukid, ay higit na maraming malalamang banal na salita ng Diyos kesa sa inyo, kayong mga pare, because you are not reading the Scripture. That is the goal of William Tyndale, to translate the Scripture so that the common men, the ano tawag doon? Yung mga non-educated, the common people, yung mga magsasaka, will know more of the Scripture kesa dun sa mga elite. Sinabi pa ni Tyndale, sabi niya, "It was impossible to establish the people in any truth unless the Scriptures were plainly laid before their eyes in their mother tongue." Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Sa panahon natin ngayon, marami ng iba't ibang sali ng Biblia sa iba't ibang mga salita. Sa Pilipinas, ang dami na. Meron na nga ngayon yung Pabebe Bible eh. Jejemon Bible. Ewan ko po kung nakakatulong na yung mga ganito. Pero anyway, as long as nakakarating sa masa yung sinasabi ng Biblia, mas mainam kesa dun sa mga may hawak na original translation ng Bible na hindi naman binabasa. When challenged by hostile church officials 100 years before the Reformation, si John Huss repeatedly answered his opponents with his statement, "Show me from Scripture and I will repent and recant." Sabihin nyo sa akin kung nasan sa Bible. At kung kailangan kong magsisit, bawiin ang aking sinabi ayon sa Biblia, gagawin ko. The Bible alone became the foundational battle cry of the Reformation. The question is, it is the same in our day. The question is the same today. And the question is, what is the final authority for the Christian? What is your final authority?
Sino ang otoridad ng buhay mo? Luther laid it out clearly. A simple layman armed with Scripture is to be believed above a pope or council without a Bible. Mas kapanipaniwala ang isang taong layman na may Scripture sa kanyang mga kamay, na namumuhay sa Scripture, at kapanipaniwala ang taong ito kaysa sa papa o sa anumang konsilyo na walang hawak na Biblia. Amen? When asked to explain why the Reformation spread throughout Europe, Luther simply said, "The Word did it all." The Word did it all. Amen? When asked to explain, it is the Word who did it. When the preacher Charles Spurgeon was asked to defend the Bible, he replied, ano sabi ni Charles Spurgeon? "I would as soon defend a lion. Unchain it and it will defend itself. If you want God to speak to you, open the Bible and start reading." Nung sinabi na idepensa mo ang Bible, sabi ni Luther, ba't ko idedepensa ang Bible? Kayo ko bang idepensa ang isang leon? Alpasan mo yan at ang leon ang didepensa sa kanyang sarili. Ganon ang Bible. Open the Bible and the Bible will speak to you. You don't need to defend it. You just need to search it. You just need to read it. Open it. And the Word will speak to you. So we get the Bible into our head by getting into it. The Word resides in our heart when we let it get into us. And it's fleshed out in our daily lives through our hands when we live out the Bible obediently. Amen? Will we stand on the Scripture more than what society says? Will we hold to its precept or be swayed by common ideas of men, political ideas of the politicians? Nakakalungkot mga kapatid. Pero sa mga television ngayon, sa mga social media ngayon, makikita nyo yung mga respected, well-known preachers kung paano salantain ang Scripture. Meron po isang preacher na narinig ng isang araw, naniniwala siya sa pagtatalik at pagpapakasal ng parehong lalaki. Naniniwala ang simbahan sa pagkakasal ng parehong babae. Nakakalungkod. Kung buhay lang si John Knox sa panahon ngayon na founder ng Presbyterian Church, baka muhing-muhi si John Knox sa tinatahak ngayon ng Presbyterian Church. And they are now into solemnizing marriage of same-sex. Tama pa naman ang mga itinuturo nila, pero sinasalaula nila ang Biblia. Sapagkat sa Biblia, sinabi nito na ang babae ay para sa lalaki at ang lalaki para sa babae. They define marriage according to their own precepts. Binabago nila ang definition ng gender. The Bible is so clear in Genesis, in the book of Genesis. Doon natin makikita ang lahat ng first. Pero ngayon, dinedefine ito ng simbahan. Hindi na ayon sa definition ito. Kaya hindi palibasa reform. Reform nga eh. Nakakalungkot. Galing po tayo, ang ating pananampalataya sa Presbyterian. Pero yung mga practices ngayon, ng mga namumuno sa simbahang ito, how they define the Scripture, nakakalungkot. Kaya po totoo na kailangan pa rin ng Reformation sa panahon natin ngayon. Bakit?
ibabalik at ibabalik dapat natin ang simbahan sa banal na kasulatan. At walang ibang otoridad kundi ang banal na kasulatan. So here's a question. Do you profess sola scriptura? Now the bigger question is, do you practice sola scriptura? Listen mga kapatid. It will become more and more difficult for Christians to believe the Bible and say, here I stand. I can do no other. Sa panahong ito mga kapatid, na ang opinyon ng nakararami, ang opinyon ng mga makakaliwa, ang opinyon ng mga liberal, ay masyadong maingay. Na kung saan ang scripture ay hindi na otoridad, ito ang nakapangyayari sa panahon natin. John 1:14 reminds us that Jesus was filled with grace and truth. A Christian response is always filled with truth about sin and grace towards sinners. Mga minamahal kong mga kapatid, let us determine to live out what we know to be true, regardless of the cost, no matter what the pain is, without regard for the consequences. To borrow the Nike's slogan, just do it. Sola scriptura. In scripture alone. Amen? Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, pagpapatuloy natin ito bukas. At atin naman pong tatalakayin bukas, sola gratia. By grace alone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para sa Tinig ng Pag-asa.